So, what's up mga idol? It's me again, Clifford Moto Vlog. So, for today's vlog guys, ay pag-uusapan natin ang pinaka-honest issue ng ating CB150X guys. So, itong issue na to is syempre ito yung mga base sa aking na-experience. And syempre, sa mga basa ko sa mga page na halos magkakapareho kami ng issue. So bali ngayon guys, iisa-isahin natin ang top 3 issue nitong CB150X. Ay, apat pala ang pinaka main issue ng ating CB150X. So bali guys, ang pinaka-una kong issue na nangyari dito sa CB150X ay yung kanyang tensioner. Yan guys. So ngayon hindi nyo makikita, pero pinalitan ko na to ng tensioner guys. Yan. So wala pa sigurong 1.5 yung tinakbo ng ating CB150X ay nagka-issue na yung kanyang tensioner. Bigla na lang siya nag-ingay. Yan, yung Logitech ba. Tapos yun guys, nag-research ako sa Facebook kung normal ba yung tunog na yun. Pero nung nakita ko sa Facebook page na yun nga, marami nagre-reklamo about sa tensioner ng CB150X na ang bilis daw masira. So bale, trinay ko siya palitan ng another stock na tensioner. Bumili ako ng stock ulit sa Shopee lang. Pero after ilang months ay nasira ulit siya. So ang ginawa ko na lang guys ay bumili ako ng manual tensioner ng pang wave 125. So balang nakakabit na dito sa ating guys is yung tensioner na pang wave 125 manual. Ngayon kasi hindi nyo siya makikita dito kasi nga tago eh. Yan o. Kaya ba silipin? Yun. Hirap silipin. Basta yung guys, bali ang number 1 issue ng ating CB150X ay yung kanyang tensioner. Sumunod naman na issue sa akin guys, actually di ko rin siya masasabing issue, pero para sa akin issue na rin yun eh. Bago pa yung sprocket natin ay pinalitan ko na siya kasi nga sobrang ingay guys. Kahit linisan ko siya, kahit lagyan ko ng lube, kung hindi lube or oil, once na matuyo agad, ang ingay niya na guys. So bali pinalitan ko siya ng aftermarket na sprocket set. So bali guys, itong sprocket set natin ay linitan ko na rin to ng size. Kasi yung dating size ng sprocket is 428, 46 teeth ata yun. So ngayon guys, nagbawas tayo ng isa, kaya 45 teeth na lang to. So itong sprocket natin ay makikita nyo sa Shopee guys. Yung tatak nito is Revo. Yan. So itong Revo guys, medyo okay din siya sa akin kasi yun nga, kahit tumuyo yung kadena niya, hindi siya ganun kaingay talaga. Unlike dun sa stock sprocket na sobrang ingay. So yun ang pangalawa kong issue dito sa CB150X. And yun guys, yung pangatlong issue nitong CB150X, di ko alam kung kasalanan ko din or talagang issue niya talaga. Pero ganun nga rin na nag-research ako sa Facebook na halos karamihan din ng mga bagong CB150X ay yun yung pinaka-issue din nila. Pangatlong issue nitong CB150X ay walang iba kundi itong knuckle bearing. So guys, itong knuckle bearing ay nakalimutan ko na kung ano yung pinalit namin. Kasi matagal na rin to guys eh, siguro mag-iisang taon na rin. Pinalitan namin siya ng pang CBR 150 yung old model. Di ko lang ma-recall guys kung yung old model or new model ay parehas lang ng knuckle bearing. Sa mga naka CB150X user dyan once na sobrang bigat ng manibela nyo guys, yan, di ba, pag ganyan hindi nyo siya basta-basta naliliko. Ito, konting tulak mo lang naliliko na, di ba? So yun, once na yun nga medyo matigas na yan, knuckle bearing na yung issue niyan guys. Ang hirap pa naman tanggalin ng knuckle bearing nito guys. Tsaka yung nakakapang komplikado dito yung kaha guys eh, kasi ang daming babaklasin. Kasi nung una guys, akala ko ano lang siya,
yung mga wiring, eto, sabi ko baka wiring lang ng CB150X nga. Kasi syempre daming wire, di ba? O yan, sabi ko baka sumasabit lang yung wire. Tapos yun nga, trinay namin na galaw-galawin yung wire. Ganun pa rin guys. Sabi ng mekaniko, knuckle bearing na yan. So yun, edi nagpalit kami ng knuckle bearing. And after nun, yun nga, medyo gumanda yung handling ng motor natin. Tsaka medyo gumaan yung manibela niya guys. Yan, di ba? So yun guys, yun ang pangatlo kong issue na experience dito sa CB150X. So yun guys, pinaka last na issue na medyo mabigat din, na mahirap din ayusin, ay issue yung kanyang bushing sa U-link at sa swing arm. Yan guys, yan o. Pero all goods na to guys. Ano ata yun? Dalawang bushing ata sa, ay tatlo sa swing arm, tatlo. At sa U-link naman ay dalawa. O ba? Basta yun guys. Yun yung pinalitan ko rin dito. Bali order ako kay Mojo ba yun? O yung Mojo shop. Na yung rubber nila, rubber yung binili ko na guys, hindi na yung stock. Kasi at least yun, medyo mukhang matibay yung rubber nya. Hindi siya basta-basta nababasag. So yun, siguro na experience ko rin to nung mga 7,000 na yung tinakbo ko. Kasi nga itong motor guys, kung makikita nyo sa mga vlog natin, ay halos lagi ko siya binabiyahe pauwi ng Bicol. Kaya feeling ko isa rin sa mga naapektuhan is yung mga bushing nya. Pero ganun nga rin guys, nag-research din ako sa Facebook, sa group page, na ganun din yung kanilang mga issue. So bali guys, yung apat na yun yung pinaka main issue na na-experience ko dito sa CB150X. After nun guys, wala na akong na-experience dito na issue sa motor na to. Kaya all in all goods naman na siya. Pero yun nga guys, as para sa akin is yun lang yung naging issue dito sa ating CB150X. So yun guys, sa mga nagbabalak pa rin bumili ng CB150X, ay syempre ngayong 2025 ay marirecommend ko pa rin to. Kasi nga hindi naman siya ganun kamahal sa mga maintenance, especially yung mga issue na nasabi ko. Abot palad pa naman na budget nyo yung pagme-maintenance ng motor na to. Kumbaga hindi naman siya ganun kamahal. Feeling ko nga mas mahal pa yung mga pyesa ng ADB 160 guys eh. Kung ikukumpara niya dito guys, dito na lang kayo sa CB150X. And especially kung pang daily use guys, ay goods na goods din tong CB150X. So guys, bale iniisip ko pala ibiyahe to ng Bicol. Ngayon na-drive ko na naman siya. After ilang buwan di ko na siya na-drive eh. So parang namimiss ko na to i-drive guys. Parang gusto ko siya ibiyahe ng Bicol. Kaso nga lang nakabili tayo ng tambutso ng ating NMAX Vito. Meron tayong biniling tambutso, bagong shock. Syempre yun muna yung itry natin ulit papuntang Bicol. And siguro next vlog naman, siguro baka itong CB na yung dalhin natin papuntang Bicol. Or kung hindi naman is yung bago kong buo na R15. So yun guys, mag joyride ulit muna tayo gamit itong CB150X. Kasi nga na-miss ko na rin to eh. Syempre 'di ba, stretch din natin. So ito nga guys, yung gasolina ko nung nakarampa tong pagpabikol ko, ilang buwan na yung guys. Hanggang ngayon meron pa rin 1 bar. So ngayon guys, papaubusin ko lang gasolina nito. Sarap talaga i-drive nito guys. Kaya di talaga kayo manghihinayang pag ito yung binili nyong CB150X. Woohoo! Napakasarap pa rin ang takbo ng motor na to guys. Kaso minsan guys, parang nasosobrahan ako sa
gaan nitong motor. Parang sobrang gaan niya para sa kanyang height. Parang minsan parang ano ka, papalirin ka ng hangin sa sobrang gaan, guys. I-stretch muna natin dito kahit konti. Fourth gear, guys. Nag red line siya eh. I mean, nag limit. Di ba? Solid. Kahit 150 itong motor natin, guys, talagang hindi kayo mag-iinayang pag ito yung binili nyo. So para sa akin, guys, kahit second hand na yung bilhin yung CB150X ay okay lang. Mas recommended ko pa nga na second hand na yung bilhin nyo, guys, eh. Kasi at least inaayos nila yung mga naging issue sa kanilang motor. So bali, guys, may kukunin din tayo na silencer sa tambucho. Kung para sa NMAX natin na tambucho, bali ano siya, kalkal pipe, retubo, tapos kalkal, guys. So yun, guys, bali nakuha ko na yung sinasabi kong silencer para sa ating tambucho sa NMAX. Yan. Ito. Di ba? Para at least yung silencer ng ating NMAX ay secured. So yun, guys, tara, uwi na tayo. Grabe namang downshift yung par. Gigil na gigil sa downshift eh, no? Yung manibela eh, no? Dati kasi, guys, sinry ko to paangat-angatin. Especially kakaayos lang na ang knuckle bearing ko, guys, ha. Ngayon naglaro-laro kami, bale pinapaangat ko to. Then after ilang days, ayun, lumuwag na naman yung knuckle bearing. Kaya ayoko na paangatin ng paangatin to. Mahirap na, papaayos na naman tayo.
muna tatapusin yung quick vlog natin. Sana ay nag-enjoy kayo at may nakuha kayong aral konti sa ating CB150X. So yun guys, thank you for watching. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel guys. Thank you!